ayun na guys, ito na, this is the final round. Ano ba, nung last video may na-miss tayong isa, nakalimutan natin maglagay ng logout na button dito. So siguro maglalagay ako ng logout muna, no, bago natin simulan yung sa products. Okay, so bali ganitong gagawin ko. Gagawa ako ng parang admin panel. So for admin lang yon, so dun mag-add si admin ng product. Okay, and then dun niya rin makikita yung mga order. Okay, alright, so gawin naman natin yung logout. So dito sa ating navbar, dapat may dito, may logout. Where is that? So watch me. So dito sa H1, di ba? Pwede kong gawin dito, kunin ko to, H1, sa may dulo na ito. So ito, X, and then i-wrap ko to sa div siguro. So div, ayun. So div, lang natin guys. Alright, so gagawin ko na lang, maglalagay ako ng parang maliit na logout button dito sa gilid. Kung gusto nyong gawing mas bongga yung gawa nyo, go for it. Right, so ako gagawin ko is maglalagay lang ako ng logout button dito, logout, and then class to text dash xs, and then font, okay na yung font, so text dash gray dash 300. Okay, tapos ito gagawin kong flex dash column, and I think okay na yan. Center. So yan, magiging ganyan siya. So may logout button. So gagawin ko lang tong clickable. I mean, lalagyan ko siya ng effect na clickable. Cursor pointer. And then maglalagay tayo ng on click, syempre. On click. So pag kinlik natin siya, gawa ko ng function. Dito na lang kayo magagawa ng function. Ang gagawin ko is remove cookie. Remove, wala ba ata ako ng remove cookie. So kailangan mo rin ilagay dito yung yung cookie. So kunin ko na lang to para di ako mamali. Okay, alright, so use cookies, kailangan ma-import natin to. So ito na siya, imported na siya. And then yan, remove cookie, pwede mong gamitin itong remove cookie. Where's that? So here, remove cookie, and then pangalan ng cookie is ano pinangalan ko doon, may token. So ito siya, may token, may token, ano ba yun? Tama, may token. So yun, ganun lang. Then siguro trigger ko yung reload. So Windows reload, Windows.reload,
trigger lang natin yung reload para ma-reload siya. So kaya natin log out and then boom, log out na. Log in, test toy 01, password 123. So login tayo. So yun, so medyo matagal lang siya, no? Pwede nyo lagyan ng ano yun, ng loading animation, no? Habang para alam mo kung maglo-loading pa siya o hindi, para di mo ma-spam yung ano, yung login. Okay, or pwede nyo gawin, disable nyo yung tawag dito, yung button. So yun na yun, yung sa logout. Then ano na tayo, cPanel na tayo, guys. Okay, Rubik. So gagawa muna tayo ng ng /admin. So dito yun sa main tayo naglalagay ng mga yon. So dito papasok ko lang sa loob ng children para /admin. Pwede rin hindi, no? Pero kasi gusto ko nandun pa rin yung navbar, so lalagay ko siya sa loob ng sa children. As children na lang siya. Alright, so copy ko lang to /admin. And then ang isi-serve ko dito is, since wala pa, kailangan kong gumawa ng new folder, admin page, and then new file, index.jsx, export default function, admin page, return, so section, then lagyan muna ako ng h1 dito na this is a admin page. So yan mo na yung misspell. Alright, so yan, tapos yan yung isa-serve mo dito sa /admin. So admin page, so automatic mag-i-import yan. So wala na tayong login page, so I will remove that, unused naman siya. So /admin, so yan, we're good. This is good to go. Okay, so gawin mo natin yung admin panel natin, kasi dito sa home naman, so that pala may routes to na home, no? So I think okay na ako dito. So /admin na muna ako, /admin. Then let's focus here sa admin page. So maglalagay ako ng class name na flex-1, min height 0, min width 0, flex. Okay, so yan. And then dito sa loob, actually gawin mo itong, and sa loob niyan is may dalawang section. So ito section, so ito yung parang main. So class name flex-1, min height 0, min width 0, and then flex dash column gap dash 5. Yan, and then
ito, lagyan ko ng padding to. Padding dash 5. Alright. Nandito yung mga navigations. Okay. Goods ba? So, ang mga navigations na kailangan natin dito is span mo na lalagay ko guys ah. So, ito flex dash column dot dash 3, siguro ganyan lang. And then siguro class name font dash bold, baba text dash xl, and then for example products. So check muna natin ano bang itsura na. So yan yung mga navigations guys. Alright, and then dapat pala cursor pointer, and then ito maglalagay ako ng border dash right, and then border dash 3, so 400. So yan, and then maglalagay ako ng padding px dash 5 para may space. So yan yung mga navigations natin. So ang meron dyan is products, masyado malaki yung XL guys, tsaka yung bold, yung medium. So yan, ganyan na lang no? And then pwede ka maglagay ng over gray text dash gray dash 400. Oops. So ayan, para may effects kahit pa paano no. Ayan, that's it. And then pwede mo nang i-copy to. 2, 3, 4, 5. So siguro ito orders, and then status, orders, ano pa bang meron doon? Order status, order, ano ba kailangan i-create doon? Wait lang guys, check lang natin. So products, order status, order payment methods, hindi na ako bibigyan ng access dyan. So product, order status. So kasi sa order ang kailangan mo lang naman is user, shipping details, payment method. So yan lang siguro for now. So yan lang yung ano natin, side panel natin dyan.
Right? Tas parang dito na yung main na tawag dito, mga display, halimbawa products, kung gusto mo magandang products, dito na yan. Okay, alright, so yun, tapos tayo sa section na to. And then next is alam ko pwede pa ako maglagay ng ano dito, ng children na isa pa. So may default product. So dito, so may tatlo tayong tab, orders, order status. So gawin muna natin yan, yung mga tab na yan. So dito na lang din, product tab, product tab, export, default function, product tab, return, H1 lang muna. So H1, this is a product tab. Alright, naantok mga akmays, yawi. So copy ko to kasi hold ulit lang naman yan. New file ulit ako para sa order tab .jsx. And paste ko lang to order tab to order. And then yung isa is status, new file, status tab .jsx. So status tab, status, kasi ikaw makikreate ng sarili mong status, no? Yung mga status, so i-register natin siya sa ating routes. So dito lagay ako ng children equals to array of objects, may naman tong path. So by default ano lang, dito yung products. So product tab. So yan, and copy ko na lang to, duplicate ko na lang to guys, tatlo. Ito ay slash order, so order tab, and then ito ay status, so status tab. So yan, registered na sila sa routes. Alright, so kailangan lang natin gawin is gamitin natin yung outlet, admin page. So dito serve natin yung outlet. So outlet, so yun, that's it man. Siguro maglalagay na lang ako ng padding dito. So yan, that's it. So eto, gagamit tayo ng navigate. So bibigyan natin to ng navigation. So instead of span, navlink. So copy ko na lang to.
ito, slash admin slash admin. Slash admin siya yung default. Okay, and then to slash admin slash orders, and then dito naman ay to slash admin slash status. So yan, so check natin, boom, error boundary. You can provide not found. Amazing. Prop on your route. Orders. So check natin. Orders. This. So order status. So working naman na. So ayan. Unahin natin yung yung products. And dito pwede kong gamitin yung product card. Bagong model na naman to guys or para madami siguro to, maglagay ako ng dito ko na ilagay yung add products, no? Tama ba? Maganda mong idea yun, or model na lang para mabilisan guys. Model na lang guys. So kung titignan mo yung admin page natin dito, so naka-flex column na to and everything's good here. So ito, hindi na natin palitan to. Lalagay ako ng fragment para ma-consider niya as single element itong nire-return natin. Okay, so first kailangan ko ng button dito na add product. So class name font dash medium, magandang kulay, font text dash white, and then p y dash 1, and then px dash 4. I think that's good. And then rounded large, and then background color bg dash blue. So siguro ganito. So add product, and maglalagay ako ng with dash min. Oops, yeah, I don't like that. With dash max content, right? So yan, so medyo maputla siya, no? I-adjust natin sa 400. So yan, so i-click mo lang yan pag mag-add product ka, tapos may magpa-pop up na modal. Alright. So halos magkakapares lang to, no? Yung itong tatlong to, magkakaiba lang sila ng information na dinidisplay, pero parang parehas lang. Okay, so trabahuhin na agad natin si modal guys, maangas. So dito ko na ilalagay yung model. Tag mo ang pang model natin. So same lang, class name, position nito fix, left 0
top 0, and then bg dash black slash 50, and let's see, wala pa lang ano, p dash screen out dash screen, right? So yun, the model is activated. And then sa loob nito is, of course, kailangan natin ng inner div. Pwede tayo mag-form, pwede rin hindi. So mag-form na lang tayo for the validation. Parang simple validation meron tayo. Okay, so let's remove this action. Ay naku, dito. And then gawin ko itong flex, then justify center, items, center, flex dash call maybe. So yan. So dito kailangan ko ng input type text class name py dash 1 px dash 3. Goods na ako dyan sa rounded md. Ano? Yan, ganun tsura niya. And ito lagyan ko ng class name pg dash white p dash 5 rounded md flex dash call dot dash 3. So yan, hindi na magkakitaan guys, so maglalagay ako ng border dito. So border dash gray dash 200. So yan, kita naman siya. And syempre yung placeholder, ano ba yung kailangan natin dyan? So sa placeholder, ano ba mga kailangan natin sa product? So first kailangan natin ng ano ba, item. Name, product name, and then copy na lang natin to product description, and product image, yes, image type is file, and then accept. Ano nga ba mag-accept ng ano? Ng image lang. Wait lang guys Saan na kasi ito guys So yan. Dapat ano kalimutan ko yun. Wait lang. Input type file accept only image. Input type file image. Ayun, image slash all. Ayun, slash ano. Okay, ganun. Slash ano daw. Image slash star. So lahat lang ng image ang kanyang tatanggapin. And then syempre price. So price. Next nito. Ito. Kung gusto nyo multiple, nag-accept yung API ko ng multiple image. So maglalagay lang kayo ng multiple dito. Something parang ganito. Yan. Lalagay nyo lang yan. So
isa lang naman kailangan ko. I don't need that, right? Product price. So yun, yan lang kailangan natin para sa ating image API, sa products API natin. Yan lang ang kailangan. Okay, so shift S shift S, yan. So yan, nice ko lang. So ano bang itsura niyan? Let's see. So yan na siya. So lagyan lang natin siguro ng label. Masyadong boring. H1 last name, font, dashboard, and add product. Alright, boom, easy. And then submit button. Add tayo ng submit button dito. So button, submit. Dapat po malaki. Type submit. Okay, ayan. So dashboard, text dash blue. Dito na lang to guys. So 500. Iyan So yan lang kailangan natin guys. Yan na yung ating product model. Okay, siguro maglalagay ako ng close dito sa other side of this. So para magawa ko yun, I need to div. I need to put that there and close. Siguro ano yung dashboard. Dito naka-bold, naka-text dash red, dash lighter red lang. And then ito ay class name, flex with dash full, justify bit width. So yan. So may close button na ako. And maybe cursor pointer. Yan. So yan na yung model. Wala ba't ginagawa to? Pwede naman ako gumamit ng library guys eh. Hindi ka lang ba't ginagawa ko yung mga ganito from the scratchy. Parang nakakatawa rin naman pag nagagawa mo siya ng, alam mo yun, from the scratch. Mas nahahasa ka dyan guys. So tiisin mo lang guys, panalo tayo dito. So yun na. So gagawa na lang tayo ng state katulad ng lagi natin ginagawa. Gagawa tayo ng state for this sa model. So dito natin ginagawa yan. So ano ba? Cons. Nabablanko na ako guys. Add product model, set product model equals to use state. Pero gusto ko naman tapusin to para tapos na ang paghihirap ng bansang Pilipinas. So yan. So itong model is kailangan lang natin siyang i-activate. So markahan ko to ng model.
para ano, para maangas. Front X, and then lalagay tayo ng conditions, yun lang naman na default product model, and then this one, and then boom, and then boom, 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 pow. So by default naka false siya, so dapat pag kinlik ko to mag-appear siya. So maglalagay tayo ng on click dito sa may button. So ganun lang kasimple, on click. Dito na ako mag arrow function na ako dito. Then gagawin natin is set product model to true. Alright, and then yung close natin is ito, lalagay tayong on click dito, on click. Ang ginagawa naman nito is i-open yan, ay i-close nya naman. So set product model to false. Right, so yun lang yun, basic lang guys. So may model ka na, pak basic. Okay, so ayan, working na yung model natin. So may i-copy paste na lang natin yan dito sa ano, sa ibang tab. Right, pero guys parang ano eh, parang naaantok na talaga ako guys. Bukas kaya natin tuloy ito guys. It's ano no, 2:53 AM and still, ay nako, wait lang guys ah, pahinga lang ako saglit. Nakuha ko eh. So yung API pala natin guys, no, hindi siya ganun ka-complete, pero enough siya for demonstration or para makagawa ka or magkaroon ka ng idea kung paano kinokontrol yung API or paano ka mag-interact sa API, no. Pero magagawa natin yan hanggang sa checkout something, mga ganon. So dito sa orders, dito papasok yung mga orders. Ganun gagawin natin, no. And para malaman nyo, no, data manipulation lang naman din talaga lahat. Though hindi nga lang optimize yung ginawa kong API. So lahat ibabato ko yung data. So walang pagination and all. Dahil for demonstration lang naman talaga to. Itong ano, no. Kasi may magre-reklamo eh. Okay, so next is gawin natin tong ano, tong part dito, kung ano bang itsura ng products. Right, bago tayo ano, para magpe-fetch na rin tayo. May sample na akong andon products na nilagay, I think. So before ng model, ito, you need to consume the ano, kailangan kong i-consume yung buong space. So flex -1 and flex and ano ba, gap -4. Since nag-flex pa ako dito, gamit ako ng min width, min height 0, min dash width 0, and boom. And then dito na yung products, ito na siya mapupunta. Product card, let's use product card. So may product card na tayo. Product card, boom. Reusables. Okay, IMG. So wala kasi tayong pinapasang image guys, no. Right, so pwede mong gawin dyan pag mga ganong galawan. So sa product card mo,
imbes na ina-assume mo na may data yan, pwede mo lagyan ng question mark yan. So meaning hindi niya itutuloy. Kung wala pa yung data, hindi niya itutuloy. Okay, lagay ka lang question mark dyan and boom, easy. So kung marami ka ng product dyan, let's close that. Ano ba? Kung marami ka ng product, ano magiging itsura nya? See? Bam! Get bounce kapag ako na nag-wrap. So dito maglalagay ako ng flex dash wrap pack. So automatic bababa yan pagka di nakasya, no? Para bababa yung scrolling natin. And ayoko nung ganun nag-scroll dun sa may Gedli. So ito I will overflow y auto. So dapat di kasama sa scrolling to eh. O yan, mas stay put lang to. So yan, I think no, we're good. Pwede na tayo mag-fetch ng data. Alright, ito na pinakahihintay ng sambayan ng Philippines. Alright, let's go. Kailangan natin mag-install ng, gagamit tayo ng Tanstack for data fetching. So Tanstack query papang. So let's use this one. Uy, bago may bago. Mag-iba yung drawing niya para sa dati ko siyang ginagamit. Ano to, may 50%. You know, sure in Philippines may query.gg more globally accessible. You can enable regional discount of 40%. Ano yan? May bayad na to? Are you serious? Free lang to Ba't mo na singilan guys? Singil mo kayo guys eh. So installation. Since NPM lang tayo, so ito yung kailangan natin. Ba't di ako nag-PNPM? Mas mabilis kasi yung PNPM pa. Tsaka parang mas optimize siya. So let's do this. So cancel muna natin to here and boom. So enter. So install natin yan. So yun, npm random. Ay, dot controllers na naman. So yun lang yun. And then may setup din yan, katulad ng mga iba natin ginagawa. So paano nga ma-setup nito? Cons query client is equals to new query client. Okay, hindi ito, i-wrap lang natin to sa sa query client provider. Alright, so pasok lang natin tong router sa loob, and then meron tong client, and then ang client is yung query client. So yun, not sure kung tama yung pagkakagawa ko, tagal ako hindi food. So quick start, so give me the setup, man. So yun, ganun lang daw. Query client, new query client. Okay, tama. Tama naman. Alright, so ngayon pwede nating magamit yan. So yun lang setup nyan. And then let's go back here sa API, new file, product API.js.
cons get products is equals to new wala na ako, is equals to arrow function. So async and then dito const response. Wala na talaga guys, ano to kung talaga const response. Siguro ikakat ko to after ng fetching dito, then tuloy natin tomorrow to. Okay, are you good? And then tapusin ko hanggang sa post, yung update bukas na lang. Okay, naantok ko talaga ako guys. Equals to await fetch and then backtick para mapag-insert tayo, or string interpolation at tayo mag-insert ng variables dito or JavaScript code. And dito kailangan mo is yung base URL, so automatic mag-i-import yan, and then slash API/products if I'm not mistaken. Alright, method is get header. I don't need header, I don't need anything else but you. Alright, sa headers, yung mga lang headers, yung API key wala ko pala, sorry. Headers is equals to x dash API dash key, and then API key, put that there, and authorization authorization natin is yung token. Okay, so string interpolation ito dito, bearer space yung token. Mali naman ako eh. So token, saan ko bumakuha? Bearer yung token. So kailangan ko na access sa token. Nasaan ba nakasave yung token natin? Nasa my goodness, in token guys. Actually wala naman token to eh. API key lang. Tama ba? Hindi, meron pa guys. Try natin muna nga. Const arrays is equals to response await response that JSON return res. Okay, and then dito sa ating product tab, pwede na tayo mag-fetch. So para makapag-fetch ka, kailangan mo lang is const data is equals to use query, and then dito kailangan mo ng query key, array ito, so array of strings, so may store siya, so products, and then kailangan mo ng query function which is yung ginawa natin. Query function get products, so yun, and ganun lang yan. So data, so pag yung data is okay na, console.log natin. So meron itong is loading now, so basahin nyo yung documentation ng so is loading.
So if it is loading, or kapag di na siya naglo-loading tapos na mag-fetch, meaning console natin yung data, console.log data. Alright, so yan lang muna for now. Then check natin kung tama ba pinaggagawa natin sa ating buhay. So console and boom, object. Okay, true. Data, wala bang data, guys? Walang data, meaning walang products, pero I think meron. So let me check that quick. Products, ano yung mga products na ito oh, may products na, guys. May product 1 na, pero yung API yata nito is dapat na for demonstration to save. So yan, so dapat meron akong isa. Right, so meron akong isang product. Okay, so let's use that one product only, and then baguhin natin to. I-return natin dito is res.data na kaagad. Right, diretso data na. Hindi na natin kailangan yung mga kung ano-ano. Right, so dito na kaagad, array na kaagad. So ngayon ganito yan gumagana. So ang data binibigay sa atin is ito. So kada isang product, ito yan. So yung may image, ito, and then may link yan. So yan yung para ma-access natin yung image, kung ano man yung image. Kinakabahan ako, di ba lang kung ano yung image nilagay ko dito. Mukha ko ata to, guys. Sorry na lang, guys. Sintabi na lang, guys, oh. So dito gawin na natin tong dynamic. Magbabase tayo sa mismong products. Okay, so dito type tayo ng condition data dot map, and then product. Then ang re-return natin is ito, pack, and then bigyan natin yung data yata to, data equals to product. Boom, easy. And then it's a product card. So yan, sakto, di ba? May isa. So sa product card, product card. So eto, palitan na natin itong product title. Magbibisa tayo sa data. So data dot name or title, ano bang nilagay ko doon? Product 1, so name nga. So dito makikita mo yan, name. So ayan yung title, name. Okay, and then image at price. Yung price muna tayo, tsaka description. So itong description should be data.description, then same with the price. Kung gusto mong peso to, lagay ako letter P dyan. So data.price, let's check. So yun, pumasok naman 300, galing sa data yan. May SKU pa pala, guys. My goodness. Required ba yung SKU? Oo, required yan. So dito hindi natin nalagyan ng SKU. So ba't nilagay ko yun? Either way, yung image
ito yung medyo tricky dito, yung image. Data.img. Since link yun, mag-backtick ako, and then I will insert the base URL, and then slash yun sa umpisa if I'm not mistaken. Slash sa umpisa to, so na maglalagay na extra slash, so another 12 na lang for ano, for this. So data.img array yun, so yung pinakaunang image. Moves ka muna dyan guys, array kasi to, so array1.img. Haba pala nun guys, array1.img. Boom, panis, picture ko nga. So yun, na-fetch natin na maayos yung data. Meron na tayong data. So ano yung error na malabas? Di ko alam. Sa ano, sa ano to, eto, kailangan kasi may key yung nag-map tayo. Every time nagagamit tayo ng map, kailangan ng key. So key is equals to product.id kasi may ID yan. So yan, let's clear that. Then yung ibang error is React router. Hindi, wala na palang error React router. So yun, that's it man. Mag-ano tayo, mag-add para mag-add ng product. So hindi masyadong mabitin, bukas yung part 4, and yun na yung magiging, I think magiging pinali natin, or di baka 5, depende sa ano sa mood ko or sa time ko, kung may time ako guys, no? So eto, kailangan ng SKU, yun pala kasi sa mga ano, kasi may client kasi ako dati na yun, and required kasi yung SKU. So parang yun yung item code, ganon, parang unique yun. Kailangan ko ba't ko nilagay siya dito ginawa ko pang komplikado, pero that's it. Kailangan ko ng SKU, and then kailangan natin ng my goodness, kailangan ko ng state. Mag-hold dyan sa mga yan. So cons product SKU ref sequence to use ref. Wala, pati yung pagta-type guys. Ilan ba yan? 2, 3, 4, 5. So product name ref, product description ref, haba, ayaw pa gumano. Description price, product price ref. Dapat consistent tayo. Product img ref. Tama ba? 2, 4, 5. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's go. 5. So SKU muna tayo. Lagyan natin ng reference, product SKU ref. Let's go. Ref. Medyo matrabaho talaga dito sa frontend, kaya nakakainis dito. Ayoko dito talaga. Product name ref.
and then ref product, ano ba to? Description, price, product, price ref. Okay, product, price ref, and then it's a file, ref product ing ref. So yun, so gawa na tayo ng handle submit natin, guys. Mag-handle ng ating submit. So cons handle submit, handle add product. So magkakaroon tayo ng update or edit sequence to let's pass the ano dyan, the event kung sino yung tumawag sa kanya, prevent default. Okay, and then transpose data sequence to new form data, right? Kailangan lang natin i-append yung mga value dyan, no? Make sure na tugma dapat dyan. So kunin ko lang to, and then yung form natin, bigay tayo ng on submit. So art. So yan, so i-append na lang natin dito yung mga data. Sige, nagko-console log, dire-diretso na to, guys. Talagang ano eh, go na go. So kailangan mong i-append. So yung SKU muna. So SKU ata yun. So post data dot append, and then SKU, and product SKU ref dot current dot value. Wait lang, guys, check lang natin kung ano ba yun. SKU. So yun, SKU lang. SKU name, description, price. Right. 5 to. So wrong pindot to. So 2, 3, 4, 5. Name, description, price, ing. So papunta lang natin to. Name ref. Ito ay description. Product description ref. Product price ref. Product ing ref. So yan, that current, that value, actually itong image is hindi siya value, files. Zero. So isa lang kasi yung pinakaunang image lang kukunin natin. So single image lang, guys. Huwag na tayo magpahirap sa buhay ng bawat Pilipino. So dito gumawa tayo ng tawag dito ng use query. So kapag mag-mutate ka naman, ang kailangan natin gawin is cons product add product mutation equals to use naman tayo, mutation. So halos same lang din. Mutation function is equals to, wala pa tayong function para dyan.
Kaya lang, pwede ko nang i-copy paste to guys. And post product. So API key authorization, I think authorization dito. And makukuha ko yan dito. Okay. So post data. And then second argument is token. Right, so dito pwede ka nang to, activate to. Alright, header to, and we need body, and kailangan natin i-send yung post data. Boom. So ang i-return natin is rest lang. Okay, and then ito magiging post. Yung endpoint same lang. So back to here. So post product pack, and then on success arrow function to data. That log data. Alright, and then ito gagamitin natin ito dito. That mutate. Boom, then pasa natin yung post data pack tsaka yung token. Holy, so I need access sa token. So kung saan natin kukunin yung token, up to you. Pwede natin kunin sa context, pwede natin kunin sa cookies. So sa mas madali siyang kunin sa context. Cons may token is equals to, or token is equals to use context. Pangalan na ito, may token pack, may token dot token. So token dot token yata. So console.log token. So let's see, refresh. So yun, token. So token dot token, bago natin iba to, dapat sine-check nyo guys kung tama ako. So yan, okay naman, tama naman, everything is good. I'm good in the hood. So pwede mo siya iba dito, token. Alright, I guess that's it for the mutation. So try natin guys. Sample test SKU product 2 product something price 300, choose file. Kung meron tayong image dito sa downloads. Ito, sino ba to? Si Isuka. Benta ka sa akin. Submit. Let's go. Boom. Unauthorized. So ang binigay sa ating response is token is not valid. My goodness, paano nangyari yun guys? How is that invalid? Bearer naman may space. Bearer then token.
Console.log ko nga to. Console.log. Okay. Baka di nakukuha guys eh. Submit. Boom, undefined na. Refresh ko guys. Undefined. Seriously. May nakalimutan ako guys dito, no? So, palabat na tayo guys. Wait lang. May nakalimutan ako. Itong mga to, nasa loob ng form. Naalala nyo yung mga input natin. Kailangan natin maglagay ng record. Para may validation tayo kahit pa paano. Madali lang i-bypass kung marunong ka. Madali lang i-bypass to. Pero okay pa rin naman, di ba? So hindi niya binabasa yung yung token. Yun yung problem. Kasi kung binabasa niya yun, makakapag-set. No, so undefined. Pero bakit? So that's a mutate kasi mutate. Wait lang guys. Saan ba ako naglagay? Hindi binabasa yung second argument dito sa mutate. Hindi niya binabasa yung second argument, and that's the problem. Okay, ngayon paano ako mabibigay yung cookie ko doon? Kasi kailangan nasa loob yun, diba? Hooks kasi siya, so magagamit mo siya sa loob ng function, and hindi naman function yun. Paano ko i-call to? Ngayon babasahin ko po ulit. Ay, hassles. Wala bang ano lang dito? Do not parse boolean. Cookie name, set cookies, event cookie, update cookies, with cookies component. Get tuloy tayo dyan guys. Or sa query plus second argument React
So ito, ay dami nga na ito explanation guys. Tayo sa ano lang, simple lang ito, meron yung makakasagot dyan guys. Yun meron yung sagot eh. Ito, sagot na ito, nag-check eh. Pwede ako magbigay ng object or array dito. Okay, so ganun na lang, no? So imbis na post data dito, post data, and then yung isa is token. And ang value niya is yung token. Okay. Alright. So post data, ay magiging data na lang. Data. So ito ay magiging data.token. Ito ay magiging data.post data. Post data. So yun. Let's see. Ay nako, ano na kasi ako, nalulugaws. Lugaws na. What's happening? What's happening, my friend? Response mo. Or yung data. So let's see. Uy. Eh, tama lang. Kasi pasok talaga yung post data yan eh. Tapos data na token. So, nag-throw siya guys. So, dapat dalawa na to. Yun, pumasok nga guys. So, yun na guys. Antok mo talaga ako guys. So, dapat pag nag-add ka ng products is, dito sa may tanstock, kaya nag-tanstock tayo kasi meron tong option. So kailangan mo lang i-call yung
cons query client is equals to use query client. Yan. And then dito sa kapag nag-success, dito sa success, ang gagawin mo is query client that invalidate queries, then yung products. So magre-repeat siya na automatic pag nag-add ka, and then kailangan mag-close yung modal. So set product modal to false pag nag-success. Okay, so di ko na check kung, kasi success pa rin yun eh, kahit mag-fail yun, success pa rin yun. Okay, dapat unsettled nga eh. Alright. Anyway, anyhow, that's it for today, no? So this is newest product, and lagay tayo ng descriptions. 500, choose file, pili tayo bang picture. Ano ba to? Spaghetti. Yan, sige, spaghetti. Let's try natin ano, PNG guys. So PNG to. So ito, and let's go submit. Boom. So yun, pumasok guys. So ayun na, automatic siya, very simple. So next natin is yung update. Bukas na lang siya guys. Okay, sana hindi nag-freeze yung video natin. And that's all for today. It's 3:39 AM and I'm out guys. So bye bye.